Sa Mutsaring Seafoods naman nga ang ating amokbangin ngayon, kaya naman ako samahan nyo nga din sa Bahura para manguha ng mga seafoods na rin. Tapos manginain ng gutos na hilaw. At yun na nga guys, for today's video ay pupunta nga pala kami ngayon sa Bahura at malaki nga ang hibas. Yun nga palang Bahura na tinutukoy ko ay pulo siya sa dagat. At ang balak nga pala namin panguhain dun ay swaki at saka barong. May mga nagre-request kasi sa akin na manguha naman daw ako ng swaki. Kaso nga lang ay ngayon lang kumalma. Medyo malayo nga pala yun kaya naman isasamahan nga ako nila Papa. Naglakad nga lang pala kami ngayon at gawa ng yung bangka nga ay nilabas na ni Papa kanina. Maaga kasi ang hibas kaya naman nilabas na nga agad ni Papa yung bangka. Kasi kapag nahibasan yun din sa ilog ay hindi na yung makakalabas. Nakakatihan kasi ang bukana ng ilog din sa amin. Pero nung naglabas na si Papa ng bangka at nakita niyang malinaw ang tubig, aba ay bigla nagbago ang isip at hindi na masama sa amin at maninisid na lang daw sila ni Johan. Umuna na nga pala kami ni Yasi dito sa bangka at si Mama nga pala may dinaanan pa dun sa may hibasanan. Dinaanan niya yung dati namin nakuhaan na maraming katang. Medyo maliit nga lang din palang hibas ngayon kasi kapag malaki ang hibas, itong pinagpwestuhan ng bangka namin ay nakakatihan din yan. Mas maganda kasi kapag pupunta ka ng Bahura ay talagang malaki ang hibas kasi nga bihira lang yun talaga makatihan. Pero napag-usapan nga namin ni Papa na kahit daw yan ay malalim ay asisirin niya. Apanisid daw niya ako ng swaki at barong. Kaso nga lang ay ayun at siya busy ngayon sa paninisid ng sigapo. Kaya naman ay kami na nga lang nila Mama at ako na lang ang mag-paandar ng bangka tapos si Mama na mag-atimon at gawa lang yan ng hirap ng daan dito kapag hibas ay baka mapabangga ko lang sa bato. Nako. Pero sabi nga ni Papa ay susunod daw sila ni Johan dun. Maganda nga pala manghibasan sa mga Bahura kasi nga malinaw ang tubig sa gayon. Saka bibihira kasi ang mga nanghihibasan dun na hindi ka na makakapanghibasan dun ang naglalakad laang ay at gawa ng nasa gitna yun ng tubig. Kaya nga sabi ni Mama ay marami daw talaga doong mga barong at walang makapanghibasan doon. Dini kasi sa amin ay wala na akong halos makitang barong. Ito nga pala yung barong na tinutukoy ko. Baka ako'y barong ng barong dini, baka nasa isip niyo yung barong Tagalog ay ano. So yun na nga, nandito na nga pala kami sa Bahura at ako nga pala tumayo na at ako'y nagtitingin nga ng bato at baka bigla kaming mapabangga. So yun na nga at kahit kagagaling lang sa sama ng panahon ay malinaw pa rin dito. Hindi nga tulad sa tabihan kasi nga may mga lalauhan dun. Kapag umaalon ay di nakakalkal yung putik. Pero kahit pa nga yan ang linaw niyaan, ano kaya makakuha man lang kami din ng swaki at saka barong. Parang way klaro at gawa ng napakakapal ng kulapo. Yung mga kulapo nga pala na tinutukoy ko, yung bagang parang brown na yan ay para maganda mo din sa dagat. Pangit nga pala manghibasan kapag ganyang maraming kulapo at wala ka na halos makita din sa hibasanan kundi kulapo na lang at natatahuban ng batuhan. Pero yan naman ay seasonal lang din. Nawawala din yan. Pero yun na nga at mabalik tayo. Bumaba nga pala ako at may nakita akong talaba. Ito nga palang klase ng talaba na ito, hindi to katulad naman nakukuha sa ilog. Sa unang tingin ay akalain mo talagang bato ay ano, pero talaba po yan. Talabang kuya nga pala ang tawag nila Papa dito. Tapos yung mga nakukuhan talaba sa ilog ay talabang ate. Mayroon nga palang dalawang klase na tinatawag sila Papang talabang kuya. At yung isang klase nga ay yun ay maliliit lang at hindi masyadong nagalalaki. Kadalasan yun ay nakadikit sa bato at yun nga ang gusto ko kasi masarap ang lasa nun, manamis-namis. Na-content ko na nga rin pala yung dati at kung gusto niyo pong mapanood ay alagay ko na lang din sa comment section. So yun na nga at isang A daw muna para sa aking mga followers. Diba parang ako inautula ang nung nag-video. Medyo maliit nga lang talaga ang hibas at hindi nga masyadong nahibasan aring Bahura. Tapos kanina pa nga kaming ikot ng ikot wala man lang ako makita kahit isang suwaki. Pero nakakita nga ako ng barong kaso nga lang ayan ang liit. Tapos nakakita nga ulit ako dito ng talabang kuya kaso nga lang ay bagal na laang at wala ng laman. Tapos nakakita nga rin pala kami dito ng gutos. Noong una nga ay parang ayoko pandamputin at gawa ng parang nakakatakot bagang kanyang paghihitsura. Pero nung naisip ko na parang wala kaming mauulam ngayon at wala pa man lang ako makitang swaki ay dinampot ko na. Tapos nung binalibag ko nga ay nagreklamo yung taga-video at sabi daw inakagat daw yun sa ulo, hindi inabalibag. Itong nakuha kong taga-video parang hindi lang talaga siya as in taga-video ay palautos din. Tapos ayan na nga at kinagat ko na't lahat, abay buhay pa rin lentebes, ibalibag ko pa nga. Tapos tudto rin na ring itak, abay tingnan ko lang kung mabuhay ka pa. Sabi nga pala ni Mama ay lumipat na lang daw kami sa tabihan at makakuha man lang kami ng pang-ulam at parang way klaro talaga dito. Kaso nga ako'y habang pasakay na ng bangka nakakita ulit ako ng talabang kuya. Kung titingnan mo talaga siya parang bato lang ayan Pero hindi nga makakalusot sa mata ko yan at makikita ko talaga yan. Ay lalo na siguro kung pera yan. Sabi nga pala ni Mama bago daw kami lumipat ay libutin ko na rin daw muna aring hibasanan dito. Baka madagdagan ko pa daw. Tapos ayan nga at nakakita ulit ako na isa pa. Nakakatuwa naman at gawa ng kahit hindi nga kami nakakuha ng talagang sadya namin dito ay may nakuha naman kaming iba. Patatlo na nga pala ito nakukuha ko at pang-apat nga yun nasa bangka. Tapos nakakita nga ulit ako na isa pa kaso nga lang ay wala ng laman. Siguro marami talaga nito dito. Kaso nga lang hindi kami makapanguha na maayos at gawa ng maraming kulapo na nakaharang din sa batuhan. Tapos may nakita nga pala kami dito na parang barong din pero hindi siya nakalubog sa buhangin. Para din siya nga wasay pero bilog siya. O diba ang gulo? Klase din siya ng kabibi na nakadikit sa bato. Kailangan mo siyang ikot-ikutin para maputol yung nakakabit niya sa bato. Tapos nakakita nga rin pala kami dito ng saang at parang ayaw ko pang kunin at medyo malalim. Tapos nung na-realize ko nga nabasa na nga pala ako, edi kinuha ko na. Tapos bago nga kami lumipat ay doon din namin na-realize na nakakalimutan pala namin magdala ng kanin. O diba pang asar? Ito yung tinatawag na seafood mukbang talaga. As in seafood lang, walang kanin. Ay sila ang sagayak, nagdala pa nga kami ng ulam para siguradong may mauulam talaga kami. Tapos yung kanin pa talaga nakalimutan. Excited ba naman kami at gawa ng masarap talaga kumain sa tabing dagat. Kaso nga ay ayun, ay di sa bahay din ang kain namin ito. Manguha lang kami ng pang-ulam. Lumipat na nga pala kami din sa buhanginan at pakasakali pa na makakuha kami dito ng barong. Sabi ni Mama daw ay meron din daw dito noon. At kung mapapansin nyo nga malabo ang tubig dito kumpara doon sa Bahura. Pero okay nga lang yan at wala namang halos tubig
dito, sobrang kati kumpara doon sa Bahura. Tapos yun na nga at nakakita nga agad kami ni Yasi dito ng barong. Medyo maliit nga lang pala pero okay na rin naman yan. At habang ako'y nagadukal dyan ay tudupapak na rin ako ng ulam at ako'y nagugutom na. At yun na nga talaga naman napaka-cute na nakuha nating barong. Tapos may nakita nga rin pala kami ditong klase ng kabibi na hindi ko alam kung anong tawag dito. Hindi ko nga sigurado kung may laman kaya na may binubuklat ko nga at nakakatuwa kasi may laman. Napakabira ako kasi makakita ng ganito na may laman. Dati na nga rin pala kami nangunguha niya nung ako'y bata pa at sinasalok nga yan ni Papa sa ilog. Tapos may nakita nga rin pala dito si Mama na hindi ko alam kung anong pangalan, nakalimutan ko. Chat ko na lang sa inyo guys. Nakakatuwa naman at iba't ibang klase nga ng shell na nakukuha natin ngayon. At tututukan nga natin yan isa-isa para naman maipakita din natin kung paano ba yan kinukuha. Nga pala mga katabo, dito nga pala yung sinasabi ko kanina, nakatulad din siya ng isang talabang kuya. Kaso nga lang ay mga nakadikit siya sa bato. Maliliit lang siya at hindi siya masyado nagalalaki. At ang kagandahan nga sa ganitong klase ng kabibi ay kung gaano kalaki yung kanyang balat, ay ganoon din kalaki yung laman niya. Hindi nga tulad ng barong. Hasilaan sa laki ng bagal yan, liit lang naman ang laman. Mataib na nga pala pero may mga nakuha naman na kaming pang ulam. At hinihintay na nga lang namin si Papa na pumunta dito. Tanong kasi namin na pumunta nga rin sila ng Bahura dun sa pinuntahan namin kanina. At ayan nga at mukhang papunta na sila dito. Hindi nga lang masyado makita at gawa ng malayo. Hinintay na nga namin at gawa na nakakaawa naman at yan ang layo na nung sinagwa ng dalawa. Yung bangka ko kasi ang sinakyan nila at gawa ng gustong-gusto nga ito ni Papang gamitin kasi nga madali daw hilahin sa paninisid at gawa ng magaan. Yun nga lang talagang ito'y walang makina kaya naman ay kailangan mo talaga magsagwan. Pero siguro son bilhan natin ito ng makina, yung tipong mga dikinsi na para pagtakbo ay talaga namang nakaharurot. Para kapag inabutan ng lakas sa dagat ay makakauwi ka kaagad. Katakot kasi itong sakyan sa dagat bagay ganito kalaki laang. Ay parang isang pitik lang ito ng alon ay taob na. May mga nakuha nga pala silang dapag at lumapit nga daw pala sila sa amin kasi nga daw ay mahingi ng kanin. Ay wow, nakulangan daw sila sa kanin nilang dala. Ay buti nga sila at may dala kami ay wala. So yun na nga, dito na nga pala ako sa kubo at iihawin ko na lang aring mga talaban ari. Bali kumain na nga pala muna kami pagkarating namin at talaga naman kami gutom na gutom na. 5 piraso nga pala yan at gawa na nakakuha rin si Papa ng isa pagpunta nila doon. Sa laki nga pala nito at kapal ng balat ay wari ko hindi lang panggatong ang mauubos din sa amin pati pasensya bago maluto. Gumawa na nga rin pala ako ng sarasa para may maibubudbud ako dun sa aking iniihaw. Sabi nga pala ni Papa ay marami daw siya nakitang talaba doon sa pinuntahan nga namin. Hindi nga lang nila nakuha lahat kasi nga ay mga nakadikit daw sa bato. At gaya nga na sinabi ko kanina ay nakakailang palit na ako ng gatong dito ay parang hindi man lang nakakaramdam aring talaba. So yun na nga, talaga namang disappointed ako sa laman niya. Ayan, ang liit lang naman pala ng laman. At dahil nga hindi ako natutuwa at inubos lang ang aking panggatong kaya naman ay kumuha na nga ako ng iba pang pwedeng ipang ihaw. Ito nga rin pala yung nakuha namin nung kami ng hibasan. Hindi ko na nga lang na-video pala yung mga nakuha namin lahat. At yung mga nakuha ko nga palang barong ayun na isasama ko doon sa isa kong video. Matagal ko na kasing iniipon yun at gawa nang hindi nga ako makakuha ng maramihan. May nakuha nga rin pala kaming bangkalan na tiihawin ko na rin. Tapos yung mga talaba nga palang malalaki ay sinukuan ko na at yan ang hirap talagang lutuin. Hindi pala yung magandang inihaw, ang maganda lang pala dun ay akunin baga ang laman tapos ay alutuin mo. So yun na nga at sa wakas ay makakakain na rin. Grabe, 2 oras ata kami nag-ihaw at kung hindi ko pa nga ititigil yun ay baka abutin pa kami ng bukas dito. So yun na nga, kain po tayo mga katabudi at grabe naman talaga napakarami ng aking pag-uulam. Ay tingnan ko lang kung hindi ako bulatihin na rin. At nakakatuwa nga pala at yan ang lalaki ng laman ng dapag. Dapag nga pala ang tawag namin dito. Para din naman siyang tuyom kaya nga lang ay dapag ang tawag namin. Ang mga tawag kasi namin sa mga klase ng sea urchin sa iba-iba. Depende sa klase nila. Tapos ito nga palang bangkalan ay bihira lang kami mag-ihaw ng ganito. Kadalasan luto na ginagawa namin dito ay yung tinatadtad baga ng pino tapos inaadobo. So yun lang, bye!